Sir, yung sa yung invitation mo ko sa pinati sa dalawa, kay para sa tsaka sabi nila gusto muna ni Attorney Tolentino makita yung statements or affidavit ng suspect. Pwede naman po yun ipakita because they plan to cancel or reset the schedule. Naghahanap sila na ma-reset yung schedule. But this is fact-finding eh. Case build-up ito. Hindi naman to yung parang may nagreklamo na sa kanila. Malinaw naman yung sinasabi namin eh. This is in relation to sa possible na mga kaso. So we are exercising our subpoena power for somebody na person of interest na makapagbigay linaw dito. Tapos Attorney Tolentino was asking, ano ba talaga siya? Suspect o ano? Kumbaga fact-finding. They cannot do that. Kasama sa ng NBI yung investigating. Nililimit nila sa ganun. Very clear naman yung statement namin. Sinasabi namin, you're being called because you are person of interest dito. Kailangan mo magbigay linaw. Bigyan mo nila, binanggit yung pangalan. That is their prerogative. Kung ayaw nilang umattend, hindi sila pupunta. Pero they have to come to makita yung ebidensya. Kung gusto nila magkaharap na gano'n, iharap sa kanila yung mga ebidensya. Nandirito naman eh. So kung hindi sila dadalo, siguro pagbigyan natin yung request pa ulit for another setting, di ba? Ando doon naman eh, yung statement, na interview nyo na lahat, narinig na nila yung statement. Wala namang magdi-depart doon sa statement, di ba? Sir, yung nag-apologize po si suspect dito kay ES Recto, makaka-apekto po ba ito sa investigasyon ng pag-sorry niya? Well, that is his personal to him. Pero sa investigation, pwedeng lalabas doon na nag-apologize siya kasi sumama siya sa pagpaplano na doon sa paggawa ng character assassination kay Executive Secretary. Dalawa naman yung nag-statement eh. Consistent yung statement ng dalawang personality eh. So, anong hihingi nila? Yung kopya ng affidavit ng dalawang tao? Ano ba? Yung kopya ng text message ni Jing Paras doon sa kay alias Ken, di ba? So, ang sa akin lang naman, deny it categorically. Hindi kayo nag-usap ba kayo o hindi nito ni alias Ken? Kilala mo ba siya o hindi? Meron na bang denial na kakilala niya at di niya nakakausap? Yun ang gusto ko marinig. Pag sinabi nilang hindi yun, at least kami ngayon, sa amin yung burden of evidence. Di ba? Nasa amin yung burden of evidence na patunayan namin na magkakilala at nag-usap sila. Ang ebidensya namin na nag-usap, nakita nga namin yung exchange ng text message at yung statement ng dalawang personality. So ano ba yung hinihingi ng attorney ni Jing Paras? Ayun na yun, nandiyan na. So ang tanong na rito, pumunta kayo rito, sana tumulong kayo, ipaliwanag natin sa isa't isa, and we will ask the question, nag-usap ba talaga kayo nitong tao na to o hindi? Kilala mo ba siya? Kilala mo ba ng tao na to o hindi? Si malinaw naman din ang sinabi natin tungkol kay Congressman Libiste, ang involvement niya is dahil ang bumanggit sa kanya ay si dating Congressman Jing Paras. Ngayon, kung sinasabi ni Congressman Jing Paras na hindi ko kilala yan at hindi ko nakausap, it necessarily follows doon sa sinasabi ni Congressman Jing Paras na hindi rin totoo yung sinasabi na ang magpipinance ay si Congressman Libiste dahil hindi pala nag-usap eh. So I want to hear those statements para yung burden of evidence nasa amin. O may mga binabanggit na abogado na dumalo, hinahanap namin yung mga abogado na to. So there are possible persons of interest para maliwanagan ito. And pag na-identify namin sila, we will send a subpoena to them as well. So isa sa mga ebidensya natin yung Viber messages, kaso na-delete na po ni Congressman Jing Paras. We have tools here na mariretrieve namin yung mga text messages. Saka na-save na eh. Na-screenshot na picture na, meron na, kompleto na. The deletion of that. Bago na-delete. About CCTV, sir, during the meeting, yung sinasabing meeting po. Na-identify namin yung restaurant eh. Yun nga yung gusto namin liwanagin sa kanila. That's why I want to ask them, ano ba talaga yung... Kasi kung wala naman, wala kaming ebidensya. Fortunately, para sa kanila, kung walang CCTV, di ba? Hindi na namin na-identify. Yun yung magiging problema ng investigasyon namin. Di ba? So, magkakaroon sila ngayon ng... Dahil ang burden of evidence na sa amin nga, magkakaroon na ng sasabihin, ay tama pala, wala naman pala talagang mapapakitang ebidensya NBI. So, totoo pala yung sinasabi ni Jing Paras. Pero mahirap naman, nagdi-deny ka sa social media at sa media lang. Sabi naman nila, we will place it on the proper forum. And based on law, ang NBI is the proper forum for you to say those things.
para dito pa lang sa level na to, yung protection na gusto nyo, makuha na ninyo. So, sir, may speculations na aside kay Igas Recto, part din daw ng binabalak na frame up sina Ombudsman Remulla, Secretary John Vic, Secretary Benver Avalos, and Secretary Aguda. Ano po yung on the part of the NBI? Sa ngayon, speculations lahat yan kasi there's no proof to say that. Ang maliwanag lang na pruweba rito ngayon is base doon sa statement ng dalawa ay nakausap nila si dating Congressman Jing Paras. At sila nga yung nagplano nitong tinatawag na character assassination. But doon sa sinasabi na yun, sa tanong na yun, syempre, that is a matter of concern also ng Bureau. So titingnan din natin yan. Kasama sa itatanong natin at imbestigahan yan. So sir, pag na-establish na may connect talaga si Jeep para sa suspect, pwedeng maano po human trafficking? It doesn't necessarily follow. We have to look at the elements. Ang malinaw dyan, kung merong establish sa ganun, at the very least, meron dyan parang perjury. Tsaka pwedeng gamitin mo na yung you encourage a person to testify falsely. So, yung sa human trafficking, titingnan natin yung angulo. Nagkakaroon kasi ng mix-up dahil yung issue ng pagka-aresto is because of the human trafficking. Pero titingnan natin kung papasok based on the elements of human trafficking.